Bakit nandito ang kumag na to? Akala ba natin sa Davao na-assign ito? Di ba ginawa itong regional director ng Davao City? Bakit andun na naman ito sa Maynila mga kababayan? Sinasalot si VP Sara Duterte. Ay, weekend pala ngayon Sabado mga kababayan, baka day off. Dapat nasa parisan ito ni Diwata. Ayun naman pala mga kababayan. Patapos pala na kayang mission sa Davao City sa pagsakote kay Kibuloy at panghaharas doon ay pinromote pala itong si General Torre aka Diwata bilang OIC Director ng CIDG. At ngayon po mga kababayan, eto na po ang ginawang import na naman ng House of Representatives sa ilalim ng Ngagngag administration para iharas si VP Sara Duterte at ang mga tauhan niya. Kahit pa mga kababayan, wala po silang purpose dyan dahil hindi po ito police matter. Ginagamit sila ng mga buhayan na naman mga kababayan na nagpa-power trip ngayon para iharas yung Chief of Staff ni Sara dahil gusto nilang ilipat from St. Luke's doon sa Veterans Memorial Hospital na as if isa talagang kriminal. Niyo, itong si Diwata mga kababayan na mataas ang nguso. Panoorin po ninyo nag-aasik na naman. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan itong napakabait natin mga viewers. Si Madam Lorna Ferguson from Australia. Thank you so much po Madam. At ang napakabait nating kababayan, si Miss Kitty Chan Gonzales. 2 beses po siyang nagpadala ng super thanks. Thank you po Madam Kitty. Narito po ang video. We are going to transport Asik Laika from hospital. Kailangan talaga may CIDG? Ano yan? Criminal? Anong meaning ng CIDG? Criminal Investigation and Detection Group. Ano yan? Criminal na ba yan? Chief of Staff VP Sara? Wala nang kaso dyan Kinontempt lang ng isang kriminal na si Franz Castro. Tapos napatawag ng taga CIDG mga kababayan na ang tinutugis ay mga kriminal. Ganyan po sila ngayon, nagpa-power trip mga kababayan. To Veterans Hospital. This is in compliance with the directive of the House of Representatives. Nauutusan na pala kayo ng House of Representatives. Dinedirect na daw mga kababayan directives of the House of the Representatives. Di ba sa DILG kayo tumatalima? At ang inyong inaaksyonan ay yung mga legal basis lang, mga legal na reklamo. Yung may mga demanda, criminal act. Yan, contempt lang yan ng isang kriminal na si Franz Castro. To Major General Napoleon Taas. At grabe po mga kababayan para pong KOJC Siege Part 2 dahil ang ospital ngayon mga kababayan pinapalibutan po ng sandamakmak na kapulisan, pati SWAT at SAF. We are the PNP is assisting him in this order for the transfer of medical facility for transfer lang Bakit? Bawal na bang mamili ng ospital ang isang pasyente? Lalong-lalo na preferred niya ang St. Luke's mga kababayan. Anong pinagkaiba? November 23, 2020. Dahil mga kababayan, doon sila sa ospital ng gobyerno para yung mga staff ng ospital under din ng gobyerno, kontrolado ng gobyerno. Sulat dito, considering that as requested, grabe ang power tripping, no? Has been examined by the physicians and cleared by the St. Luke's Medical Center, Quezon City. You are directed to transfer Attorney Lopez to the... Tapos ililipat mo sa government facility na punuan. Mas mabuti na nga yung dyan sa St. Luke's dahil sila naman ang magbabayad, di ba? Kukunan mo pa ng slot ang isang pasyente doon para lang dyan sa VIP. Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. And this is consistent with the standard practice of the House of Representatives. Standard practice. Pero that is not the law. Hindi ibig sabihin na bawal siya sa St. Luke's. To entrust detainees to government facilities for immediate implementation. Detainees Tapos gusto nila mga kababayan ilipat doon sa correctional. Yung sa mga kriminal talaga na kulungan. And signed by abogado. Eto mga kababayan, sa pilitan talaga nilang kinuha. Si Sara walang tulog yan mga kababayan. Anong oras na? Under distress na po yung yung tauhan ni Sara dahil hinaharas sa mga kababayan Ito mga kababayan, grabe na to. Hindi na to maganda na nangyayari ngayon. Grabing power tripping. Sana ngayon maalis na yan si Tambaluslos dyan sa Singag ba? Tapos
kung sino man ang magiging presidente, ayusin niya ang rules dyan na ano ha, dyan sa pagko-contempt, pag-iimbestiga ng Senado, para Senado at Kongreso, para hindi maabuso kagaya nito ngayon. Oh. Ginagamit mga kababayan ang kanilang power pangharas. Oh. Tapos gumagamit pa ng kapulisan ha. O andyan si Diwata oh. Oh. Dyan magaling to si Diwata mga kababayan. Ito si Torre. Si vendors party list. Oh, kulang na lang no. Lagyan ng vendors party list ang likod. Dyan sa mga ganitong klaseng mga tinatarget na tao o atapang atao o kakibuloy sa mga OJC na hindi lumalaban. Dapat ipadala ito sa Abu Sayyaf para makita natin kung gaano kakatapang ang amoy mo, Tore. Basa-basa pa ang ungas. Batukan mo. Batukan mong Diwatang yan, oh. Na-promote mga kababayan si Diwata matapos ha, yung operasyon nila kay Kibuloy at sa kay LJC na grabe ang pang-aabuso nila. Tapos alam nyo mga kababayan, ang dami pong kapulisan. Oh, nung panahon ng bagyo, baha, hindi sila mahagilap. Pero ngayon, sobrang dami. Parang kay OJC Part 2. Andyan sa St. Luke's at sa veterans. Dahil babantayan ng isang na-contempt ng isang kriminal na si Franz Castro. Oh, walang kaso po ha. Ayan. Binasahan talaga, oh. Sige, basahin mo. And after that, mga kababayan, oh, talagang tinangay nila ng sapilitan. Oh. Ito, oh. Sapilitan talaga nilang kinuha, mga kababayan, oh. Oh. Si Sarah, wala din tulog yan. Pagod na pagod yan si Sarah, mga kababayan. At doon sa mga nagtatawag ng mga kababayan people power, sabi ni Bipa Sara, hindi na lang ngayon yan dahil busy ang mga tao eh. Nasa Malacanang na lang talaga ang mga kababayan. Yung talagang giyera o banggaan. Ewan na natin kung anong ibig sabihin nun. Dahil parang napahiwatig na si Sara na kayong mga chief of staff dyan sa dyan sa AFP, paano kayo nakakatulog ng mahimbing kung ganito ang klaseng mga leader ang nagpapatakbo sa ating bansa? Ganito ang kanilang ginagawa. Nakaw dito, nakaw doon, waldas dito, waldas doon. At hindi na sinusunod ang rule of law. Oh. Darating din ang araw ng mga bangag na yan, mga kababayan. Tapos, etong si Liza Araneta Marcos, sabi ni BP Sara, ay isa sa mga mastermind, mga kababayan, sa yung parang pag-set up sa kanya dahil siya pala ang nasa likod, mga kababayan, si Liza Araneta Marcos, doon sa pagbigay-bigay ng sobre, envelope. Tapos may ebidensya si Sara ha, dahil tinawagan siya na nagpadala ng video message si Admiral. Hi, VP! Yan, doon nakita yung babae, mga kababayan, kung sino yun. Ng tao ni Admiral na nagbibigay ng sobre. Baka isa yun sa mga tumistigo doon na ginigipit si Sara, tapos may ebidensya si Sara. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan, na kumuha na talaga sila ng isang unding import na matapang lang sa mga inosente at walang kalaban-laban na si General Torre. Post your comments below.